Magandang umaga mga kasabong. Sabado po ngayon, no, September 23. Okay, vlog po tayo ngayon kasi meron pong isang magandang katanungan na naman doon sa isang natin, sa isang followers natin. Okay, bago po 'yon, i-re-vlog ko po ng short yung aking Joe Vlog kasi hanggang ngayon, marami pa rin po nag-i-inquire. Hindi kasi nila napanood yung vlog natin sa Joe Vlog dati. Ngayon, konting trivia lang ulit para po maano nila kung paano ko na-develop yung Joe Black at kung saan siya nagsimula. Kasi ang akala po nila, ito po ay ilinyadang binili ko o nanggaling sa ibang isang breeder, no? So, hindi po, no? Ang Joe Black po, actually, sabi ko nga po, yung po ay sariling blend po namin, sariling production po ng farm. So, nagsimula po yun doon po sa isang inahin na nakuha ko sa Baguio way back 2016. Okay, nakakuha ko po yon doon sa isang big time fighter doon na kilala sa pangalang Steve Palangdaw. Okay, si Steve Palangdaw, sabi ko nga, hindi ko na po masyadong kung anong negosyo ni Boss Steve, no? Pero kilala siya sa Baguio. Kilala po siya sa Baguio. Kilala po siyang maglalaban. Ngayon, sabi ko nga po, yung nahingi naming inahin na yon, nahingi kong inahin na yon ay nag-produce po ng mga stags na mga male na umabot po ng hindi po nababa sa 3 panalo lagi. Tapos hanggang sa nagamit po namin sila sa big event, sa Resorts World, hanggang sa dumating po yung time na nag-finance po ay taga Baguio, na yun nga ang bayaw po ng isang kasador ng Baguio. Tapos po, doon ko po natukoy na nakilala yung tao. Tapos hanggang sa i-post ko po ito sa vlog ko, dahil lang bloodline po noon, hindi ko rin po alam nung una. So, nung pinost ko po yung vlog ko na yon, marami po nag-comment at nakakakilala kay Steve Palangdaw. Sinabi nga po na yung bloodline po nung nahingi kong babae na yon ay Faith Black. Okay, so from there, mula po sa inahin na yon, hindi naman po siya nangitog ng walang kapares, no? So sa madaling salita po, kinross ko po siya sa mga existing black ko nung time na yon, which is I have Lino Mariano black nung time na yon, no? So nagpanalo po sila, umiscore po ng napakaganda, nagpanalo po sa Resorts World hanggang sa lumipas po yung mga taon, continuously dinidevelop ko sila as black, hanggang sa yung recent infuse ko po sa kanila, in-infusean ko po siya ng konting drop ng John Bishop Kelso ko. So doon magmula po, no, mas matindi po sila. Ito pong taon na ito, recently lang, itong nakaraang early bird, yung tinawag ko silang Joe Black kasi meron siyang John Bishop at saka Black. So tinawag ko po siyang Joe Black. So doon ko po nakuha yung pangalan na Joe Black na binigay ko po doon sa item namin na yon. Nilaban po namin sila kasi nung early bird po, bago pa po magsimula ang early bird, napakarami po namin production ng Joe Black. So, marami po nakabili bago pa kami mag-start maglaban sa Resort World, which is noong July. Tapos po, ang gaganda po ng pinakita talaga. Super gagandang quality fights. Magagaling pong kalaban, mga may pangalan na mga kalaban namin, mga kilalang player po ng WPC. Ibig sabihin, masaya po tayo. So, sa madaling salita po, ito pong early bird, score po sila ng 7 out of 8. Meron din pong isang talo. So, yung natalunan po namin, hindi po siya talagang nasingitan lang po, pero 7 out of 8 po ang naging score nila. Tapos, alos karamihan po, malilinis na panalo. Tapos, ang gaganda po ng pinakita performance, no? So, bago pa po namin nagsimula maglaban ng Joe Black, marami na po nakabili. So, yun nga po. So, maliban pa po doon sa ibang mga binlago, mga bloodlines namin, kagaya po ng gold at white. Yung pong black ang isa sa pinakamaraming pinroduce ko talaga last year. Kaya dami pong na-produce ngayon taon. Pero, hindi naman po dahil binablog ko ngayon ay dahil meron pa, no? Wala na po. Actually, sold out na po. Kasi yung iba nagbablog po sila para po makabenta doon sa mga
marami pa nilang manok na available na hindi nabibili, no? So, baliktad po, nire-reblog ko po yung Joe Black, actually sold out na. So, kahit po mapanood nyo ito pa yun, kahit po magustuhan nyo, mapanood nyo yung mga laban nila bago lang o ngayon nyo lang mapapanood, ngayon nyo lang malalaman, wala na pong makukuha ngayong taon. Almost sold out na po kami sa Joe Black. Ngayon, next year po, marami po ulit yan dahil ngayong taon po, dinagdagan ko na naman po yung breeding pen namin sa Joe Black. Dahil nakakita kong performance, nakita kong galaw, satisfied ako sa pinakitang galaw ng mga manok, satisfied ako sa naging performance at score nila. Ngayon, yung pong katanungan na sasagutin ko, okay, tapos na po tayo. Kuklose ko na muna yung Joe Black natin, no? Para po may idea lang. Yung pong katanungan na sasagutin ko ngayon, actually, may mga nag-trending pong video. Ito po yung mga nag-trending. Hindi naman trending na trending. Ni-repost po ng mga ibang breeder, malalaking breeder, saka small time breeder. Doon po sa dalawang idol natin, idol kaibigan at mentor ko, no? Si Sir Joey C at saka si Sir Biboy Enriquez. Okay. Si Sir Joey C, may isang segment siya na in-emphasize niya yung importance ng babae. Kasi ang sinasabi ni Sir Joey doon, ang tinitignan niya ay yung father yung broodcock ng mga pulet o yung babae. Kasi yung magiging anak po ng babae ay magdadala po ng broodcock. Period, sabi niya. Period. Kasi ang iba po doon, marami po nagtaas ng kilay ng mga breeder, malakit, big time, small time breeder. Kasi parang sa sinabi ni Sir Joey, parang ang pagkakasagap ng ibang breeder, hindi importante yung lalaki. Okay, so yun po yun. So, magdadagdag lang po ako doon. So, magdadagdag lang ako doon. Sang-ayon po ako doon sa babae na importante po yun. Pero importante din po yung lalaki para po doon sa mga nagsisimula. Kasi ang tanong po kasi sa akin ganito eh. Si Sir B-Boy ganun din po ha. Meron din po siyang segment na sinabi niya na importante yung babae, yung tatay niya ay mananalo o nagbibilang ng panalo. Ngayon, ang nagtanong po ganito. Napakaganda po ng tanong na isang follower ko kasi marami pong kagaya niya na first timer o wala pa pong stock na mga winner. So, marami po talaga namimili ngayon na bibili sila ng broodstag at saka pulet pangsimula, pang breeding. Hindi ba kahit hindi po pangsimula, pang dagdag po sa mga linyada nila. Kaya lang, ayun nga po, hindi po nila alam yung history o yung father ng mga pulet. Tapos, ang iba naman po, bumibili po ng broodstag na hindi pa winner. So, yun po ang sasagutin natin ngayon kung paano ang dapat gawin o ang mating, kung paano. Kasi nakikita nila kasi yung sa akin, yung binibreed po natin dito, talaga pong napakarami kong multiple winner. Karamihan po sa mga nakasalang ko, talaga pong mga veterano, no? Kung hindi po isang panalo, 2, 3, hanggang 6 na panalo pa yung mga sinasalang ko. So sabi niya, Sir Mike, paano naman po kami? Kasi kami po, nagsisimula pa lang, bumili pa lang po ng isang broodstag at saka pulet. Ngayon, hindi pa naman po winner hindi pa naman daw winner yung broodstag niya. Tapos yung pulet, hindi naman din daw alam kung winner din yung tatay. Kasi nga, marami pong breeder ngayon na nandun po sila sa quantity breeding eh. Kasi sikat na po sila, marami silang kailangan i-produce. Ngayon, hindi naman po ganun karami ang multiple winner nila na broodcock na sinasalang. So yung iba po talaga, karamihan po, bumibili po ng mga sariwa, stag na hindi pa po nagagamit na ilalaban. At yung po binibreed nila. So, ang tanong po kasi doon, Sir Mike, magbabato po ba ito ng mga winning line? So, yun po yung sasagutin natin ngayon. Ngayon, may papakita po ako ngayon sa inyo na isang side. Sa isang breeding pen ko dito na pwede pong magbe-benefits both side, lalaki at babae. Okay. Para po doon sa mga nagtatanong sa ganyan. Okay. Importante lang po, sabi ko nga po, doon sa isang vlog ko dati, sinabi ko po na kung hindi nyo po alam ang history o hindi nyo po alam kasi po ang
ang isang breeder po talaga, meron pong taon na nagpapanalo siya, meron din pong posibleng taon na puro talo siya. So sabi ko, kung bibili po kayo ng materyales, just in case po hindi niyo pa alam ang mga history, yung mga record, yung record mismo nung bibili niyo, magbase po kayo doon sa naging performance ng isang breeder ngayong taon o yung pagsisimula ng taon na nakita niyo nagpapanalo sila, doon po kayo ngayong kumuha. So, posible pong kumuha kayo doon sa mga kapatid po ng mga nanalo. Yun lang po yung isang pwedeng paraan doon para masiguro nyo ano. Ngayon, meron po akong isang side na pakikita sa inyo. Isang side na ipapakita sa inyo na patungkol po doon sa patungkol naman po ito doon sa nagiging trending na importante ang babae at saka lalaki doon sa breeding, no. Papakita ko po yung both side ng both side po ng male at female na pwede po kayo mag-benefits. So hindi po babae lang o hindi po lalaki lang. Kasi kailangan po both side para po both mapakinabangan nyo both male and female na mapoproduce nyo. Okay, papakita ko po. Ipopost ko po ngayon to. Didiretso po tayo doon sa aking isang breeding pet. Okay. Ayan mga kasabong ha. Dinadagdagan ko ng konti yung video natin. Naglalakad ako. Papunta tayo sa isang breeding pen ko dito sa likod. Ipapakita ko sa inyo kung paano kayo magbe-benefit both side, no, sa male at sa female, na hindi po tayo magtatapon ng mga palahi. Okay. Sabi ko nga po, fully agreed po ako na importante po yung babae do sa vlog ni Sir Joey, no, na nilagyan pa ng period talaga, period. So hindi, ang sinasabi kasi ni Sir Joey, hindi siya masyadong interested do sa part ng male side, no. Pero ipapakita ko yung side naman na pwede tayong mag-benefits. Kasi ito, mga idol ko ito eh. Marami kasi nagtaas ng kilay kasi yung ibang breeder talagang quantity breeding sila, no. Yung hindi sila gumagamit ng mga multiple winner na broodcock kagaya natin, puro mga sariwa. So ito po, papakita ko na. Okay. Nandito ulit tayo sa isang breeding pen. Gaya ng pinangako ko, itong local po natin, okay, ang broodcock po na ito ay 3-time winner. Okay, ito po yung dating pinost ko, kaya lang iba na po yung broodcock na nakasala ngayon dito. Actually ito, kakatapos lang maglugo niyan, tinutuka yung leg. Ito pong broodcock natin na ito ay Joe Black po ito. Joe Black po ito na 3-time winner. Okay. Nasa 3 taon po ito. Tapos, ito pong mga pulit na ito po yung kapatid ng mga nilaban ko ngayon taon na umiscore po ng 7 out of 8 na Joe Black. Okay. So, ito po, ang father po ng mga pulit na ito nung nakarang taon is 1-time winner. 1-time winner lang po siya. Okay, sabi ko nga po, ngayon, itong 3-time winner na ito ngayon, ang hiyaanak nito, ang sinasabi dito kasi, ang mga inanak ng babae nito, posibleng ginto. Kasi sila yung magdadala ng galing nito. Nga po pala, no, baka po emphasize ko sa inyo, ang breeding po kasi, ano po yan, kagaya po nito, kaya po nagiging importante ito, dahil po ito ay nagbabato po ito ng katangian ito guys ito, nandito tayo sa isang breeding pen ko sa mga Joe Black, no. Okay, ano po ito, naputol po yung ano ko kanina, gawa ng battery. Okay, so kagaya po ng sabi ko doon sa isang vlog ko, pagdating po ng local, mga palahi natin sa local, magpapa line breeding po tayo dito. So magiging ano po ito, pang materialis po ito, no. Okay, ang broodcock po na ito, tinuka-tuka po yung balahibo sa leg, no. Ang broodcock po na ito ay 3-time winner.
Okay, 3-time winner po ito, nasa 3 taon to. Ngayon, ito pong mga pulet na ito, lahat po yung pulet na yan, kapatid po yan ng mga naipanalo namin sa Resorts World. Nitong July lang, nitong taon lang, no? So, ang father po ng mga pulet na ito ay 1-time winner lang. Super na super, 1-time winner lang. Tapos, kung maalala nyo po, kung babalikan nyo po yung vlog ko, yung nakasalang po dito nung nakaraan, ito pong early bird ay iba pong Joe Black. So meron po akong 4 na family ng Joe Black na dine-develop ngayon, binibreed. Tapos meron din po kaming 2 breeding pen na sa Battle Cross naman ako nagpo-produce para doon sa mga kliyente, no. So ito po, uulitin ko lang, bali magla-line breed po tayo ng Joe Black dito. Hindi po magkapamilya ito. Pero para po ma-emphasize po yung breeding na sinasabi ni Sir Joey na kung gaano ka-importante yung babae, tsaka ako po, ini-emphasize ko naman na importante po both side. Para po walang tapon. Kaya po dito sa akin, makikita nyo, yung ang dami ko pong multiple winner na broodcocks eh. Kasi para po yung anak na babae nito, hindi rin po masasayang. Kasi 3-time winner po yung broodcock natin. Tapos ito naman po mga pulet na ito na nag-score po ng 7 out of 8 yung mga kapatid na lalaki, winning line din po sila. So, mas maganda po kung both ay tested, both side. So, kung meron po kayong iba pang katanungan, masasagot ko po ng diretsyon sa inyo. So ito po, ibig sabihin dito, itong mga pulet natin na ito, 1-time winner lang po yung naging tatay nito noong nakarang taon, pero umiscore po silang napakaganda ngayon. Okay. So ngayon po, sa Joe Black natin, continuously we are developing para po gumaling ng gumaling, tsaka umiscore po ng maganda. So ito po yung isang side na sinasabi ko. Ngayon, ang katanungan naman po nung isang kliyente natin, na Sir Mike, paano naman po kami? Wala po kaming winner pa na broodstag. At saka yung pulet, hindi naman din daw nila alam kung winner nga yung tatayo. Hindi. So, may pamamaraan po doon. Sabi ko nga po, kung hindi po nila maibigay sa inyo yung magandang sagot diyan, o kung hindi niyo po makuha kung winner nga o hindi, pwede po kayong magbase do sa lalaki by selection. So, pwede nyo po siyang ibitaw, tapos hanapin nyo po yung manok na madiin pong pumalo. Yung may magandang estilo, madiin pong pumalo. Iwasan nyo po yung mga manok na sobrang dami kung pumalo, tapos puro lagpas po, puro talon ng talon, puro masyadong magalaw, masyadong magalaw, wala naman tinatamaan. Yun po yung mga pinaka-worst na manok ngayon na pwede nyong may breed. Kasi hindi po tumatama yung mga palo nila, sa totoo lang ha. Hindi po tumatama pa. Kasi po kung baguhan kayo, makakit po kayo kasi mapaa siya, lipad na lipad, galaw ng galaw, pero in reality, kung inoobserbahan nyo po, kung maobserba po kayo, hindi po tinatama yung paa, hindi yung kaliwa. Okay, so sabi ko nga po, mas maigi pa sana nakabili kayo ng kahit single stroke lang, kung accurate siya magpatama, yun po, posible po magbigay po sa inyo ng maraming panalo. Okay, ingat lang po sa mga ganun kasi marami po ngayon na mga breeder, sikat na sila, hindi na ho sinasabing hindi na ho masyado naglalaban, kaya lang, ang disadvantage po doon, ng mga linyada nila, hindi naman po nasusubukan. So, hindi po talaga pwedeng iasa ang breeder kagaya namin, hindi po namin pwedeng iasa ang laban sa kliyente lang. So, kailangan, bago namin ibenta sa kliyente, yung mismong linyada, mapatunayan namin kaya nilang manalo sa big event. So, maliban po sa galing ng manok, sa bitaw, sa accuracy ng cutting niya, kailangan masubukan talaga may bakal siya. So, bilang experience sa fighter din, breeder, ganun po ang ginagawa namin. Tapos, pag alam po namin okay na okay po sila, kaya po nilang ipanalo kayo sa malalaking big event, saka po namin nire-release. So, kagaya ko po ngayon, nagbablog ako dito, hindi naman para makabenta ng Joe Black, no? Kasi sold out. Sold out na po ako. So, sold out na po ako, kahit po gusto niyo ngayon bumili ng Joe Black. Diyan magpapatawa ka rito? Ayun, kahit po gusto niyo bumili ngayon ng Joe Black dito, halos sold out na po kami.
So, sabi nga po, sinagot ko po ng maganda sana nasagot ko po sana ng maganda yung katanungan ng isang baguhan natin na sabi nga niya, sir, nagsisimula siya. So, hindi niya alam kung paano siya magbabase. So, pwede po kayo magbase sa bitaw nung tapos sa mga pulit naman po talaga, kailangan po talaga kahit, siyempre siguro naman, no? Yung napagbilan nyo, siguro naman, baka pwede naman na may pakita nyo yung ginamit niyang broadcast. Kahit yung broadcast na lang po ang broadcast na lang po ang makita nyo sana sa kanya na kahit sa palo man lang kung hindi pa siya nananalo. Okay, so ito po babalik po tayo sa office ko. Itutuloy ko po yung pagbablog ko. Puputulin ko ulit to, ha? Ayan mga kasabong, ha? Sana nakabigay na naman ako ng magandang tips ngayon sa selection. Sabi ko nga, kapag ka po hindi nyo alam ang history o record ng nabili nyo na recently lang, ang pamamaraan lang dyan is mag-individual selection kayo o ibitaw nyo po yung sa mail sa inyo, ibitaw nyo po yung tags nyo. Alam mo yung tingnan nyo yung sinasabi kong dapat nyong piliin at hindi dapat na pinipili sa bitaw. Tapos, kung sakali naman pong hindi rin kayo mapagbitaw pa, sabihin nyo na lang, tignan nyo na lang po nagiging performance ng mga recent fights ng nabilhan nyo. Kung alin po yung kulay ng bloodline na nagpapanalo, yung po ang kuhanin nyo. E di at least malapit-lapit po tayo sa katotohanan. Okay, so tapos po hanggang sa dumating po yung time na kayo na po ang meron na po kayong mga multiple winner, subi nyo, itabi nyo, at yung po ang gamitin nyo. Tapos sundan nyo lang po yung sinasabi ko na pagdating ng time, lilipas ang maraming taon dahil nakakaipon ka na marami mong multiple winner, binibreed mo sila. Tapos darating yung time na magme-mate ka ngayon ng babae at lalaki na pares may mga genes na multiple winner. So pagka pinag-mate mo po sila, both side mapapakinabangan mo. Yung sa pulit na mapaproduce niya at saka sa stag na mapoproduce niya, magagamit mo pareha. So, hindi lang isang side ang tinitignan. So, sana po, yan, nakatulong na naman ako sa inyo kahit maliit na bagay lang. Sana po, masuporta ulit ako at mag-follow kayo sa aking YouTube channel. Doon sa aking Bilibili, nandun po lahat sa Bilibili, ha. Mike Mendoza 2, Bilibili, yan. Nandyan po lahat ng event namin. Pati yung timong maliliit na bitaw, nandyan na po yan. Tsaka yung mga recent fights namin. Tapos, sa page ko po, no, sana lahat po ng followers ko sa Bilibili, makapag-subscribe naman kayo sa aking page. Apoy Mike Mendoza, Fourline Game Farm sa aking page, no. Mike Mendoza TV sa YouTube. Sana po makapag-follow naman kayo sa aking mga followers ko sa Bilibili. Yung mga followers ko sa Bilibili, enjoy na enjoy sa kakapanood. Sana makapag-follow naman din kayo sa aking YouTube at YouTube at page, no? Kasi sa page po, nandun po lahat naman ng namin. Mga linyada, no? Yung mga nabebenta, yung mga bumibili, yung mga nakaka-acquire sa amin. Nasa page po lahat eh. Sa YouTube naman, usually dito po ito na-upload. Yung mga content tips, kung ano po yung pwede nating i-share sa mga kasabong. Dito naman po sa YouTube po marami yan. Okay, maraming salamat po. Blessed Saturday ngayon. Hopefully, sa isang vlog ko, makakatulong na naman po tayo ng mga baguhan at mga big time. Salamat po.